Mahigit 100 bilyong piso na ang nawala sa ekonomiya ng Pilipinas dahil sa mga ghost project kontra baha, ayon yan mismo sa Finance Department. Apektado rin ito ang credit rating ng Pilipinas na isa sa mga batayan ng pamumuhunan sa bansa. Nakatutok si Ian Cruz. Dahil sa umunay katiwalian sa maraming flood control project sa bansa, naunsyami ang pagtaas sana ng credit rating ng Pilipinas na batayan pa naman ng ibang bansa, institusyon o mga negosyante sa pagpapautang o pamumuhunan. Inamin niya ng Finance Department matapos ang Senate hearing para sa hinihingi nitong 37.78 billion pesos na budget para sa 2026. Kung wala itong flood control, we met with S&P, they were ready to give us a credit rating upgrade. This year? This year. Sana. We were already going to be a notch upward. So nakakapanghinayang. Asahan din anyang babagal ang paglago ng ekonomiya habang nagpapatupad ng reforma para masinsin ang paggastos at hindi na mauwi sa katiwalian. Makakabawi rin naman anya ang ekonomiya. Internally, posible magkaroon ng slowdown in growth itong third quarter. Pag nag-slowdown ang gobyerno sa paggastos, posible hanggang umabot yan ng first quarter next year. Bukod pa yan sa tiyak nang nawala sa ekonomiya mula 2023 hanggang 2025 nang dahil sa ghost flood projects na ayon sa Finance Department ay mahigit 118 billion pesos. Daming mga rally, daming mga but do you see any slowdown in terms of paying taxes? Yes, nararamdaman na ng BIR yan. Medyo yung growth rate ng collection nila nababawasan ng konti, but so far manageable naman lahat. Naong katuloy ang hugot umano ng ilang negosyante na nagbabayad ng buwis. Tapos malalaman namin itong mga to, ghost pala, hindi natin alam kung nagbabayad ba ng tamang buwis mga to. Sabi ng BIR, simula pa lang ang paghahain nila ng 7.1 billion peso tax evasion case laban sa mga Diskaya at St. Gerard Construction. Patuloy pa rin yung ginagawang investigation or pag-audit doon sa mga iba pang contractors involved, and we're also looking into other personalities involved. Naungkat din ang program funds sa panukalang budget o yung nakapilang gastusin sakaling may sobrang pera pa ang gobyerno. Huwag naman yung masyadong broad na pwedeng gamitin sa iba't ibang proyekto na hindi na natin kontrolado. Mahalaga yung unprogrammed fund. Halimbawa, pag may sakuna, katulad doon nangyari sa Davao del Norte at sa Cebu, may agahan pwede makuha ang ating Pangulo. Kung may excess revenue nga naman, pwede natin gamitin yan para sa kalabidad. Pero paniwala ni Recto, hindi dapat malaki ang unprogrammed funds. Dapat anya ay standby fund lang sa oras ng pangangailangan. Dapat din anyang naka-line item pa rin ito. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Presidential pork o pork barrel ng Pangulo. Yan po ang tawag ng ilang taga-minorya sa naiwang mahigit 200 bilyong pisong unprogrammed appropriation sa bersyon ng Kamara ng panukalang 2026 National Budget. Pero ayon sa Malacanang, kailangan ang unprogrammed appropriation sabay giit na iingatan ng naturang pondo at hindi magiging pork barrel. Nakatutok si Tina Panginiban Perez. All the bills that we have just approved. Sa inaprubahang bersyon ng Kamara ng panukalang 2026 National Budget, may naiwan pa ring halos 243.2 billion pesos na unprogrammed appropriations. Ito yung mga standby na proyekto o items na wala pang tiyak na pagkukunan ng pondo. Pero mainit sa mata ng ilang mababatas ang unprogrammed appropriations dahil dito inilagak noon ang mga flood control project na sinasabing maanomalya. Kaya nanindigan ng taga-minorya sa Kamara na dapat zero ang unprogrammed appropriations na tinawag nilang pork barrel ng Pangulo. Presidential pork yan. Yung napakalaking halaga na yan, tanging presidente ang nagde-decide. Sa 2026 General Appropriations Bill, nakasaad na maaaring pondohan ng mga unprogrammed appropriations kapag may sobrang koleksyon ng buwis, may bagong pagkukunan ng kita, o may aprobadong loan para sa mga foreign-assisted projects. Ang QA, ang nangyayari dyan, pinauubaya yung kung kailan gagamitin, kung paano at saan gagamitin sa executive department. Kaya vulnerable talaga siya
sa misuse or abuse, pati sa paggamit sa port. Sabi ng Malacanang, kailangan talagang meron pa ring unprogrammed appropriations. Hindi po ba nagkakaroon po tayo ng sinasabi nating magkakaroon ng pag-deplete ng funds ng NDRRM dahil sa maraming nagiging kalamidad sa ngayon. Sa ngayon po, kapag ka po na-deplete yan at naubos na po ang contingent funds, dyan po naman kukuha sa unprogrammed appropriations mula sa SAGIP. Kaya po, tandaan po natin, kahit po ito ay nasa unprogrammed appropriations, iingatan po ang budget na to at hindi naman po agad ito mailalabas para katakutan nila at sasabihin magiging pork barrel lamang. Hinihinga namin ang pahayag si House Appropriations Committee Chair Micaela Swansing, pero nauna niyang dinepensahan ang pagkakaroon pa rin ng unprogrammed appropriations, gayong wala na raw ritong flood control projects o iba pang proyekto. Tanging mga social programs na nakatuon sa edukasyon, kalusugan at social pension na lamang ang pwedeng ipasok dito. Wala ng flood control projects, wala ng mga tulay, o wala ng mga kalsada na pwedeng hugutin mula sa unprogrammed appropriations para sa taong 2026. At itiyakin daw na hindi ito maaabuso. Pero may duda pa rin ang Makabayan Bloc sa sinasabing hindi na umano pwedeng masingitan ng infrastructure projects ang unprogrammed appropriations. Pinapyasan man daw ng 35 billion pesos ang Strengthening Assistance for Government Infrastructure and Social Programs o SAGIP. Meron pa rin daw halos 5 billion pesos na itinira na pwedeng magamit sa pagpapatayo ng infrastruktura at pwede raw itong dagdagan. Actually, may backdoor pa rin dito. Pwede pa rin gamitin ito for infrastructure projects. Ngayon, sasabihin, 5 billion na lang yan, maliit na lang yan. Di ba? True, pero merong provision sa unprogrammed appropriations na nagpapahintulot sa DBM na dagdagan ito ng kahit magkano mula sa ibang mga pondo ng unprogrammed appropriations. Hinihinga namin ng reaksyon dito si Budget Secretary Amena Pangandaman. Pero sa isang pahayag, sinabi niyang hindi sikretong pondo ang unprogrammed appropriations, kundi standby na alokasyon na aprobado ng Kongreso. Karaniwan daw nagsisilbi itong fiscal buffer para makaresponde pa rin ng gobyerno sa biglaang pangangailangan o urgent national priorities, lalo na sa panahon ng kalamidad. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Kung sino siguro ay masusubok ang pasensya kapag na-stuck sa traffic sa EDSA. Pero paano lang ang mga motorista sa China? Ang traffic kamakailan sa isang toll station doon umabot di umano ng halos 24 oras. Sa drone footage na to, makikita kung paano namula ang kahabaan ng pinakamalaking toll station pa man din sa China, ang Wushuang Toll Station. Ang 36 lanes nito na puno na tinatayang 120,000 sasakyan na naipit sa bumper-to-bumper na traffic sa loob ng halos 24 oras. Naku po! Ang mga na-stranded sa toll station, mga nagsiuwi ang motorista na nakipagdiwang sa National Day celebration ng China. Dahil dito, nakiusap ng otoridad sa mga residente na iwasan na ang dumaan sa toll station at sa halip maghanap na lang ng alternatibong ruta. In-extend na rin ang operasyon ng subway at bus sa lugar. Pero hindi raw itong kauna-unahang pagkakataon na magkaroon ng kilo-kilometrong traffic jam sa China. Taong 2010, libo-libo motorista rin ang na-stuck sa traffic sa isang highway sa Beijing ng mahigit 1 linggo. Pero maniwala kayo o hindi pa rin ito pinakamahabang traffic congestion sa kasaysayan. Anong bansa nga ba ang may hawak ng notorious na Guinness World Record? Kuya Kim, ano na? Ang may hawak ng Guinness World Record para sa longest traffic jam sa kasaysayan, hindi ang traffic jam sa China o di kaya ang nakakainit sa ulo na traffic sa EDSA. Ito'y naitala noong February 16, 1980 sa Lyon, France at nag-stretch ito hanggang sa kabisera ng bansa ng Paris. Ang naturang traffic jam ay habang 176 kilometers. Singlayo ito na distansya mula Maynila patungong Nueva Ecija o di kaya ay Paatimonan, Quezon.
Pero kung dami ng sasakyan naman ng pag-uusapan, wala pa rin nakakaagaw sa world record ng bumper-to-bumper traffic sa East-West German border noong April 12, 1990. 18 million na sasakyan ang na-stock dito. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang mayalab. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Bilang panlaban sa katiwalian, pwede lang ma-access ng publiko ang mga SALN o yung tala ng mga yaman at utang ng mga opisyal ng gobyerno na hawak ng ombudsman. Gayunman, may kondisyon pa rin bago mabigyan ng kopya ang nag-request. Nakatutok si Salima Refran. Binuksan na sa publiko ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang access sa mga SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga opisyal ng gobyerno. This decision is guided by a simple principle. The public has a legitimate right to know how those in government acquire and manage their wealth. Transparency in this area is not a slogan. It is a safeguard against corruption and a deterrent to abuse of power. Binabawi nito ang memorandum circular ni dating Ombudsman Samuel Martires na naghigpit sa paglalabas ng SALN noong administrasyon ni dating Pangulong Duterte at nagtakda ng rekisitos na kinakailangan ng permiso ng may-ari ng SALN bago mabigyan ng kopya ang nangihingi nito. As of today, and as the memorandum circular is written, there is no need for consent on the part of the public officer whose SALN is requested. Sa bagong memo, otomatikong granted o pagbibigyan ng request, maliban na lang kung wala naman sa ombudsman ang naturang SALN, kung gagamitin ito para sa commercial purposes o para mang-impluwensya o mangharas, kung may ebidensya ng extortion o banta sa kaligtasan at iba pang inilistang kondisyon. Ang mahalaga kasi sa pagbibigay ng SALN, ito transparency. Pero hindi to dapat dito responsible rin yung kukuha ng information. Hindi naman pwedeng inaabuso natin yung impormasyon na binibigay natin. Dapat may purpose talaga yan. It's a tool for accountability. That's what it is. Redacted o itatago ang permanenteng address ng kawani ng gobyerno, pati na ang detalye ng mga menor de edad nitong mga anak, mga pirma at mga government-issued ID number. Nakapublic naman ang mga real properties and assets ng may-ari ng SALN. Malaki raw ang maitutulong nito sa paglaban sa katiwalian. Lifestyle check po, dahil makikita po natin doon sa SALN kung gaano karami or kung ano yung net worth ng isang tao. Ngayon po, pag meron po tayo mga evidence or documents to show that the lifestyle of a person exceeds or is disproportionate to that which is written in his SALN, then it can be used in any investigation of any public officer for the violations under RA 3019. Pero ang hawak lang na SALN ng Ombudsman ay ang sa Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga pinuno ng Constitutional Office at mga LGU. Kaya nakikiusap sila sa iba pang SALN repositories na isa publiko rin ang mga hawak na SALN. The office also calls on all agencies that keep official copies of SALNs, the Civil Service Commission, the Office of the President, Congress, and Judiciary, and the local government units to align their practices with this policy. Consistency across institutions is key. Selective transparency only breeds suspicion. Para sa magre-request, kailangan lang mag-fill up ng request form, magpakita ng 2 government IDs at magbayad ng kaukulang fees. Magiging epektibo ang bagong memo 15 araw matapos ang pagkakalathala nito. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Kinuwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang pagrepaso ng ombudsman sa mga kaso kaugnay ng Pharmaly scandal o pagbili ng gobyerno ng ilang medical supply noong pandemya. Bakit anya, hindi lahat imbestigahan? Nakatutok si Marisol Abduraman. I never said Marcos resign. Hindi raw suportado ni Vice President Sara Duterte ang panawagan ng ilang grupo na magbitiw na si Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng kontrobersiya hinggil sa korupsyon sa bansa. 2 bagay lang naman daw ang hinihiling niya sa Pangulo. Unang-una, magpa-drug test siya. May challenge na siya
galing kay Attorney Vic Rodriguez. And that is a hanging open challenge na hanggang ngayon ayaw niyang gawin. Na sinasabi ko, that is a betrayal of public trust. Na pangalawa, yung pagpirma niya ng kaduda-duda na budget. That is a culpable violation of the Constitution. Yan ang sinasabi ko, nasagutin niya, na hindi niya sinasagot. Pointless call din anya ang nasabing panawagan sa Pangulo. Never ask him to resign. That is a pointless call. Hindi magre-resign yan. Nakita niyo ba yung tatay? Ilang taon yun? 20 years? Yeah. Oh, that is a pointless call. Tingnan niyo yung DNA niya na ayaw yan umalis ng pwesto. Hindi rin daw totoo ang usapin ng destabilisasyon at sabi ni VP Sara, sa administrasyon daw ito nanggagaling. Paniwala ni VP Sara, hindi sapat ang ginagawa ng Pangulo sa isyu ng korupsyon. Ang ginawa lang niya ay magpalit ng House Speaker at ng President ng Senate at gumawa ng ICI. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nananagot. Do you believe in integrity? Hindi siya reliable dahil ang Pangulo din ang gumawa. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng palasyo sa mga sinabi ng bise. Tungkol naman sa pagpapabawi ng Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa mga kasong may kinalaman sa issue ng overpriced na pagbili ng medical supplies mula sa family ng Duterte administration para daw ma-review at matiyak na malakas ang kaso. Sagot ng bise, bakit specific yung pag-iimbestiga? Bakit hindi iniimbestigahan lahat ng corruption scandal? Bakit kinokontrol yung kwento sa korupsyon? Bakit hindi nilalabas lahat ng mga insidente o mga gawain? Kaya natin nasasabi lahat na merong controlling the narrative ay dahil pinipili nila kung ano yung gusto nila imbestigahan. Kapag medyo tatamaan na o merong tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon. O nawawala, o nalilibing, o nalulubog yung investigasyon. Samantala, hindi na raw kinagulat ni VP ang pagtapya sa budget ng Office of the Vice President. I think August 15, nung tinanong na ako kung ano yung expectations ko sa budget hearings, sinabi ko na ang expectation namin ay bawasan nila ang budget of the Office of the Vice President. Dahil sinabi ko at that time, it's the same administration, it's the same Speaker of the House of Representatives, and it's the same set of characters. Natanong din ang bisi sa pagbabasura ng ICC sa hiling na interim release ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. I have a comment on that, but I really want to wait for the decision on the appeal. Nasa Zamboanga City ang bise para dumalo sa selebrasyon ng Fiesta ng Lungsod at pasinayaan ang pagbubukas ng library at art exhibits sa Universidad de Zamboanga. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Naalam na kung bago o dati pang inilagay ng China ang mga namatang istruktura sa Baho de Masinloc. Pumalag din ang Philippine Coast Guard sa radio challenge ng China kung saan binanggit nilang nature reserve nila ang Baho de Masinloc. Nakatutok si Chino Gaston. Hindi daw masabi ngayon ng Philippine Coast Guard kung ano ang istruktura sa Baho de Masinloc na nakita kahapon sa Maritime Domain Awareness Flight ng PCG aircraft. Sabi ng Philippine Coast Guard, kailangan daw balikan ang istrukturang nakapatong sa bahura para malaman kung bagong lagay lang o dati nang naroon. These are still speculations. As I said, we cannot even confirm whether these are wooden, metal, or concrete. That is the reason why we need to conduct more MDA flight to verify what is
really behind those allegedly structure that we found yesterday. Ang Armed Forces of the Philippines, iimbestigahan din ang istruktura na posibleng mga natirang poste ng Chinese structure na pinasabog ng AFP noong 1997. We have received reports of certain structures underwater which we are verifying, but we have to understand that in the past, in 1997, there was an attempt to erect a steel structure by the Chinese Communist Party which was blown up by our Philippine Navy forces. Prior to that, there were also reports of building blocks that were reported in Bajo de Masinloc. Upon further checking, these were blocks that were installed previous to all the escalation in Bajo de Masinloc during the time of the presence of the US bases. Namataan din ang inilatag na floating barrier ng China sa bungad ng Bahura para hindi makapasok ang mga fishing boat sa loob. Isang kulay dilaw na boya ang namataan din sa loob ng lagoon ng Bajo de Masinloc na hinala ng PCG ay galing sa mga Chinese Coast Guard na mula 2012 ay hindi na umaalis sa loob ng lagoon. Samantala, hindi napigilan ng panggigipit ng China Coast Guard ang paghatid ng ayuda at krudo sa may 100 Filipino fishing boat sa Bajo de Masinloc at Escoda Shoal kahapon. Nag-deploy pa ng high-speed response boat para guluhin at takutin ang mga Pilipinong mangingisda habang kumukuha ng ayuda at krudo mula sa mga barko ng BIFAR. This is China Coast Guard 3301. Recognize the National Natural Reserve of Huangyan Island of the People's Republic of China. Your actions may cause damage to the environment of our reserve. The Philippine government does not recognize your unlawful claim to establish a so-called Huangyan Island National Nature Reserve. Sa unang pagkakataon, narinig ng PCG ang radio challenge ng China na binabanggit na ang Bajo de Masinloc ay isang nature reserve ng China. Pero para sa PCG, sintunado ang mensaheng ito ng China. It's very surprising that the Chinese government is claiming that they are protecting the marine environment. Dahil for so many years, we have monitored Chinese fishermen destroying the marine environment, harvesting giant clams, and even without hesitation, no? Ang panghuhuli ng pawikan at ng mga endangered species sa Bajo de Masinloc. So it's very difficult. It's a hard sell. Kinundin na naman ng US State Department ang ginawang pangwa-water cannon at pagbangga ng China sa mga barko ng BIFAR at PCG habang dumaraan malapit sa Pag-asa. Sinusuportahan daw ng US ang Pilipinas sa pagharap sa mga delikadong asal ng China na sumisira sa regional stability. Nananawagan naman ng China sa Pilipinas na huwag nang pumalag pa sa hangarin nitong ipagtanggol ang kanila daw soberenya at maritime rights sa itinuturing nitong teritoryo. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Hindi dumalo sa budget hearing ng Commission on Audit sa Senado kahapon ang commissioner nitong si Mario Lipana. Dati na siyang nabanggit kaugnay ng ilang flood control project at may asawa ring contractor. May I ask where is Commissioner Lipana? Si Commissioner Lipana po has been on leave since August 1 po. Ang kanya pong leave ay na-extend po niya hanggang October 30 dahil he has been undergoing treatment po sa abroad for his sickness. Dahil sa pagkakasangkot ni Lipana sa issue, ipinag-utos ng COA sa lahat ng kanilang mga kawani ang pag-i-issue ng Declaration of Conflict of Interest. May 21 fraud audit reports na ang nagawa ng COA. 8 rito ay naisutumite na sa Ombudsman. 12 naman ay ipinasa sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Oh my God! Lord! Mga kapuso, uhaw na dahil walang malinis na tubig. Patuloy pang binabalot ng takot ang maraming taga-Manay, Davao Oriental dahil sa mga aftershock. Ang ilang residente sa kalsada na natulog. Nakatutok live si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy. Yes, Emil, sa labas pa rin na mga bahay na tutulog, marami rito sa Manay, Davao Oriental dahil sa mga nabanggit mong aftershocks.
Linog. Labas lang ka mo, labas. Kusog na. Nagsushoot ang aming news team sa Manay, Davao Oriental kaninang umaga nang maramdaman namin ang biglang pagyanig. Sa takot, ang mga residente nagsitakbuhan palabas sa kani-kanilang bahay. Natrauma na ako, ma'am. Magnitude 5.6 ang naramdamang aftershock kaninang alas 10 ng umaga ayon sa FIVOX. As of October 14 ng umaga, hindi bababa sa 1,200 aftershocks na ang naramdaman matapos ang magnitude 7.4 at 6.8 na lindol. Ang mga ganitong pagyanig ang dahilan kung bakit sa labas pa rin ng kanilang mga bahay natutulog ang mga residente. Ang amin na lang lakas, ang Panginoong Diyos. Lalo't marami sa kanila na pinsala mga tahanan, tulad ni Tatay Marcel. Yung higaan ko, ma'am, paggabi, wala na ako, ma'am. Patay na ako, ma'am. Kasi, ma'am, yung kutsyon ko, ma'am, yan ang higaan ko, ma'am. Ang bahay ni Giselle, delikado ng tirhan dahil sa laki ng pinsala. Mahirap na talagang tumira dyan, ma'am. So saan kayo natutulog? Sa labas na, yung mga tent. Dagdag pahirap pa ang kawalan ng supply ng malinis na tubig. Wala kaming tubig dito. May ano po kami dito, puso, pero wala talagang mainom. Ang 2nd Logistics Support Group ng Philippine Army nag-install na ng water purifying system sa evacuation center sa Barangay Central Poblacion, habang ang isa pa nito ihahatid sa Baganga. Ayon kay MD-RRMO Head Melanio Castro na sa Central Poblacion, nasa 80% nang na-restore ang mga nasirang water pipes dahil ang ibang barangay daw may sariling water system tulad ng water reservoir, pero apektado pa rin dahil pawala-wala ang supply dahil nakakaranas pa rin ng power outage. Kuryente daw kasi ang nagpapaandar nito. Sa ngayon, patuloy ang pamamahagi ng tulong at sinisikap na mabigyan lahat, lalo ng tubig na maiinom. Emil, sa ngayon sinisikap na umano ng LGU na maabutan ng tulong ang lahat ng apektado. At patuloy rin daw ang rasyon ng tubig. Emil. Maraming salamat, John D. Esteban ng GMA Regional TV. Nanindigan ang kampo ni Senator Cheese Escudero na walang mali sa natanggap niyang 30 million pesos na campaign donation noong eleksyon 2022 mula sa kontraktor na si Lawrence Lubiano. Sa isinumiting manifestation ng kanyang abogado sa Commission on Elections, sinabing legal, fully declared at sumunod sa long-standing practice ang donasyon. Kumpiyansa rin daw silang walang makikitang mali rito ang COMELEC. Sinabi noon ni Lubiano na personal niyang pera ang donasyon. Base sa Omnibus Election Code, hindi pwedeng magbigay ng kontribusyon para sa partisan political activity ang mga may kontrata sa gobyerno. Kinumpirma ni COMELEC Chairman Garcia na natanggap nila ang manifestation. Handa na sa digma ang magsisimula ngayong gabi ang bagong henerasyon ng mga sangre ngayong nagbabagong anyo na sila sa kanilang mga gayak pandigma. Ang transformation na yan hindi lang inabangan at pinag-usapan, ikinamangha rin ng milyon-milyon ng nakapanood. Makichika kay Nelson Canlas. Apoy. Tubig. Hangin. At lupa. Breathtaking at goosebumps ang hatid ng inaabangang transformation ng mga sangre in their full battle gear. Talagang handang-handa na sa digmaan ng apat.
Gayon din ang Encantadix na nagpaabot ng mainit na pagsuporta sa Encantadia Chronicle Sangre. Panalo na sa ratings. Trending at pinag-uusapan din online ang transformation na mahigit 2 million views na agad in less than 1 hour after ng release. Ngayong ganap na silang tagapangalaga ng mga brilyante, handa na silang bawiin ang mga kaharian sa Encantadia. Una riyan mamaya ang digmaan sa Hatoria. Nakakabilib nga raw ayon kay Cassiopeia Solen Yusaf. Super ganda ng effects din ngayon. As in, nakakaliw. Every time I see it, I'm like, ay, napakaganda naman to. Pati si Nanay Mona na si Manilyn Reynes, very proud sa kanyang co-stars. Ang Gueco twins na sina Kiel at Tito na gumaganap na mantuk at tukman sa serye. Proud pero feeling good pressure sa kanilang pagganap sa iconic Telepantasya. Good pressure naman siya kasi talagang mas napupush kami mag-work hard, mag-focus. Every time meron kaming mga eksena talagang nag-focus kami. Mag-abang na lang po kayo. Si Shuve Etrata bilang si Veshdita, nabalik ang Encantadia kasama si Olgana. Abangan daw ang mga parating na puksaan. Marami kayong aabangan. Dito na yung mga fight scenes na sobra talaga namin pinaghirapan. And dito na may mga lalabas na powers, they will see more of Meneave. Pero ang isa sa mga aabangan, magkikita na ba muli ang magkapatid na Cassiopeia at Keramitena? May malaking shift ang mangyayari or malaking change na hindi ma-expect ng mga tao. So, yun lang, yung pwede kong sabihin. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. At yan po ang mga balita ngayong Martes, 72 araw na lang at Pasko na. Ako po si Vicky Morales para sa Mas Malaking Misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula po rito sa Manay, Davao Oriental, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.